Buti na lang kahit papaano binisita ko rito ng esmi ko. Babiyahe rin kasi ang bukas ng Laguna. Kaya naman ginanapan ko na nga rin itong uulamin namin ngayong gabi hanggat nandito pa sa esmi na taga-video. Halos yung pangulam namin sa gabi mga utol ay mukhang mapopostpone na paunti-unti. Sa totoo lang mga utol, tinitipid na namin yung sarili namin para sa gabi mayroon kaming may co-content. Ako kasi mga utol hindi talaga ako nag-aalmusal. Ang kain ko na talaga ay tanghalian. At para makatipid ay pasok na sa akin nagamang lang pwede na. Toyo mantika, tubig asin, gatas o kaya Milo. Asukal, basta malasahan lang yung kanin, palag-palag na. Ang sarap talagang bumalik sa pagkabata, no? Wala kang iniisip na problema. Ang gagawin mo lang, iiyak lang ng iiyak, ng iiyak, ng iiyak lang. Binisita nga rin ako rito ni Alden, mga utol, dahil sa SME, uuwi rin to at tanging ako na lang talaga ulit ang mag-isa rito. At talaga naman plano ni Alden na bisitahin ako rito kasi alam niya ako lang ang mag-isa rito, tula akong katayan kay Manang Lia. Dinalhan nga ako rito ng isang bilog nang makalimot daw ako ng kaunti sa problema ko. At dahil ganyan ka sa ako, nilalablab mo ko, o sige, isasangag ko yung bao na dinurug-durug mo. Pero pang use oil ka lang, alam mo na kapag naubusan tayo ng use oil, wala tayong mantika. Nilagyan ko na nga rin yun ng 2 egg mga utol para si Manang Lia ay solve na solve din dyan. Ay basta ako ang nagsangag, si Manang Lia ay mas makakarami pa sa akin yan. Alam nyo mga utol, sa totoo lang, kahit biruin ko tong pagbuboy sober ko, yung kalooban ko na pagkabigat. Lalo na bukas mga utol, schedule na Ermat na magpatingin ng bukol sa ulo. Hindi pa po kasi nalalaman kung anong klaseng bukol yon at pinapahupa pa lang po yung nararamdaman ni Ermat. Kapag nalaman na po kung anong klaseng bukol yung tumubo sa ulo ni Ermat, doon pa lang po makakapagdesisyon kung kaya po bang gamutin o hindi na. Humihingi po ako ng panalangin Lord na sana hindi po malala yung nasa bukol ng Ermat ko at kaya pang gamutin. Dahil kung hindi na raw po kasi kaya at kailangan na po talagang tanggalin, posible daw pong umabot ng 1 milyon ang gagastusin. Wala po kaming ganung kalaking pera. Kaya naman mga utol, ako po ay kumakatok sa inyong mga puso na kahit kaunting halaga lang po ay napakalaking bagay na po sa amin yun. Sobra-sobra ko na pong na-appreciate yun. Ilalapag ko na nga rin sa comment section mga utol yung Gcash number ni Erpat. Sa probinsya kasi sila ni Erpat tsaka ni Ermat mga utol, kaya hindi ko rin po alam kung meron pa po silang kinakain doon. Binabudget na lang din ni Erpat mga utol para meron silang makain sa isang araw kahit 2 lang ganon. Sa mga oras na nga nito mga utol ay umuwi na nga yung esmi ko at tanging 2 na lang kami ni Alden na nandito sa bahay bantay kay Manang Lia. Okay na okay rin itong pinasalubong sa akin ni Alden mga utol, isang bilog para ay makakatulog na ako kagad. Sa sitwasyon kasi ng Ermat ko mga utol ay pati ako mga utol ay hindi na makatulog ng ayos sa gabi. Alam nyo ba yung pakiramdam mga utol na hindi ka makapag-abot ng gastusin sa Ermat mo tsaka sa Erpat mo dahil ang tanging maitutulong mo lang magligpit, maglinis ng mga gawaing bahay, sundin kung ano man ang iniutos, kahit hindi uutos sundin, mag-alaga kay Manang Lia at habang wala sila ako muna ang gumaganap dito sa kusina ni Erpat. Para sa akin mga utol sobrang naboboring ako pag ako ay nagluluto dahil alam nyo na mga utol pag naluto ko na to kulang-kulang kaming kakain, ito lang kaming kakain, 3 lang, kasi nga wala si Ermat tsaka si Erpat. At buti na lang talaga binisita ko na ito ni Alden para naman meron akong taga-video rito at meron akong katayang kay Manang Lia. So ipopokus ko na ngayon topic dito sa pagluluto ko mga utol. Tamang isip nga ako na itong gabi na to mga utol kung anong uulamin namin ngayon. Nang bigla akong naalala na meron pa pala kang 150 sa damitan ko. Ganon din ba kayo mga utol na minsan nakakalimutan nyo na meron pala kayong tinagong pera at lumalabas lang kapag kailangan na talaga. Naisip ko nga mga utol na mag-Adidas pero iibahin ko naman dahil nga meron akong 150 at yung kilo naman na itong Adidas 130. Kaya pasok na pasok pa rin siya sa budget kong 150. Aking Adidas lang talaga yung binili ko mga utol dahil yung ibang kailangan naman meron naman kaming stock sa bahay. Nauumay kasi ako mga utol kapag yan inaadobo. Mabisa naman siya at mabisang mabisa talaga. Ang sa akin lang para maiba pinrito ko mga utol pero hindi lang siya basta prito. Tignan nyo naman yung itsura niya mga utol, pati buto yan ngat nga. Pinakuluan ko kasi muna yung mga utol hanggang sa magpunit yung mga skin niya at doon mo na malalaman na quality na yung pagkalambot nun. Pagkatapos harina, cornstarch, tsaka tubig lang, ganun nakakalabasan nun mga utol, quality. At para mas maging mabisa pa nga yun, gagawin ko pa nga yan sa usawan na napakabisa talaga. Ay itong uulamin namin ngayong gabi, hindi lang to basta ulam, pwede rin tong pamulutan, pampudrip o pangat-ngat mo lang mga utol, talaga naman laban-laban to. Pinagsiba ko nga lang yan ng maraming sibuyas, pipino at sa pagtimpla naman ng lasa, asin lang, pamintang pino at asukal at tsaka suka. At pagkatapos mekos mo lang yan mga utol hanggang sa malusaw yung asukal. At syempre para malaman quality, iuusgahan silang dalawa. Bukod sa kayang-kaya mo nang ngat-ngatin yung buto ay talaga naman napagka-crunchy pa ng bala. Kaya naman double okay sa akin to at double delicious. Sabay subukan ng sibuyas na may pipino ay talaga naman ang bisa. Syempre si Alden din titikim. Tignan nyo naman yung pagkaagat mga utol na sobrang lambot. Kala nyo karne yung kinagat talaga naman. Pero yan yung kuko ng agila. Talaga naman napagkabisa. At dahil tapos ko na nga lutuin tong recipe natin ngayong gabi mga utol ay tatabi ko na nga muna rito sa lamesa yan. Gawataan tayo pa
pa natin si Utol tsaka si Bayaw. Ikukontinue na nga rin namin tong pag-shot ni Alden habang inaantay namin sila. Shot tayo mga Utol at cheers para sa mga Utol ko dyan na may problema na tayo lang din ang nakakaalam. Siyempre si Alden din tatagay, hindi pwedeng mawala yan at andito na pala sila Utol at Bayaw. Pinagbuksan na ni Manang Lia. Pag ikaw mag-isa nakakatakas ka. Yes, mami. Wow. Pagkapasok nga ni Utol dito sa loob, syumat na nga rin ng isa nang maubos na tong iinumin namin nang makakain na kami. Inubos nga lang namin ni Alden yan at kakain na rin kami. At pagkaubos nga eto na, nagain na kagad si Alden. Gawat gutom na at gusto ng tikman ng recipe ko. Meron na naman daw siyang natutunan. Kaya kapag meron daw siyang nahuling butikay sa kanila ay talaga naman pipirtuhin niya ng walang alinlangan. Double okay ka dyan na parang papogi pa yung muka. Talaga naman nag-stretching pa. Tignan nyo naman kasing itsura niya mga Utol kung gaano kabisahin. No, itsura pa lang alam nyo ng crunchy na tapos sasamahan mo pa ng ganitong sausawan ay talaga naman mabisa na. Kaya ano pang inaantay nyo mga Utol? Kanain nyo na rin yan dyan. Pero bago yun kain tayo at pagsalo-salo na natin to. At habang nakain kami magsha-shoutout ako. Kaya shoutout sa Utol natin na si John Christian Harilla, kay Mark Jason Alarca, kay Mario Flores from Salinas, sa Toledo family from Imus Cavite, kay YAJY from General Trias Cavite, at sa Utol natin na si Joanna Bautista. Shoutout sa inyong lahat mga Utol at maraming pong salamat sa mga suporta ninyo. Follow mo naman yung page ko tol. Paano? Hanggang dito na lang din. Paalam!